turo tungkol sa panunumpa. Tingnan nun natin ang nilalaman ho nito. Narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong tinanumpa ang pangako. Bagkos, ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang, oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Tungkol ho sa panunumpa ito, Kuya Bert, huwag kang sisira sa iyong pinanumpa ang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Dito ho sa mga ikinakasal, merong sumpaan eh. Hindi ho ba merong sumpaan dito? Pagka yung mag-asawa, nasa harap na ng pare, meron silang sumpaan dito. Isiruin muna natin huro sa sumpaan ng mag-asawa. Pagka nasa sa harap na ng pare, harap na ng Diyos yun eh. Pagka ganun ho eh. Huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo, yung sa pangako. Merong mga nakataas ang kamay, di ba? Nangangako, pinapangako. Merong ganyan na nakikita tayo. O sasabihin, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Ito ang kalimitan ng mga sumpa, ng mga sinasabi ng ano, huwag mong sabihin, mamatay man ako. Sasabihin mamatay man ako. Sasabihin ganun. Panunumpaan ko yan. Ayun pala sa bandang huli sinabing, hindi, sabihin mo na, oo kung oo, hindi kung hindi. Huwag na lang yung, mamatay man ako, tataas pa yung ano. Sumpa man. Yung mga ganyan, no? Hindi pala approve yung ganun, Kuya Beck? Oo, Kuya. Paano ngayon yung masasabi dito? Alam mo, Kuya Men, ito palasak na ngayon eh. Lalo na hindi lamang dito sa Maynila, kundi kahit na sa probinsya. Kung mayroon siyang pinatutunayan, na sasabihin niya na pagbibintangan siya ng ganyan, hindi ko ginawa kailanman yan. Hindi ko sinabi yan, mamatay man ako. Ayun. Kaya kung minsan, Kuya Men, kung titingnan mo, yung mga mapanumpa, halos karamihan, sinasabi ng mga eksperto, sinungaling. Ako dito. Hindi totoo yung sinasabi nila. Kasi, kung titingnan mo, dapat kung ikaw ay manumpa, katulad ng sinasabi mo kanina na titingnan natin yung mag-asawa na itinasal sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay sumumpa sa harap ng Diyos, ay kailangan panindigan mo yan. Kaya nga, kung makikita mo rito, yung diborsyo, bawal eh. Kaya dito, sinunod niya ito eh. Dahil kung ikaw ay pinanumpaan mo, at sa harap ng Diyos ay sinabi mo, walang pwedeng maghiwalay sa iyo. Hirap, ginhawa, anumang paghihirap, kundi ang maaari lang maghiwalay sa inyo ay ang kamatayan. Pagkatapos ngayon, pagdating ng matagal na panahon, yung isinumpa mong yun, nakalimutan mo na. Kuya Men, napakabigat noon. Malaking pagkakasala at murtad sin sa Diyos yan. Kaya, hindi sasabihin ito ng Panginoong Diyos kung hindi mabigat na kasalanan at mabigat ang kaparusahan. Kaya anuman ang ating gawin, anuman ang ating mga patotoo, kailangan yung ating sasabihin
ay doon lang. Mhm. At kung sakali mang manumpa tayo, dapat natin itong panindigan kahit ito'y ibuwis ng ating buhay. Yun ang dapat. Tinuturo tayo eh. Hindi naman sinabi ng Diyos na kailanman huwag kang manunumpa. Sabi niya, kung ikaw ay manumpa, kailangan tupdin mo ito. Pero kung hindi mo matutupad ito, ay huwag ka nang manunumpa. Dahil ikaw ay magkakasala. Kaya sabi niya, sapat na yung sabihin mong oo kung oo, hindi kung hindi. Pero alam mo, Kuya May, sa lahat ng mga pagkakataon, maging kaibigan, maging kakilala, lalo na higit yung kung minsan mapapahiya siya, no, sa harapan ng kanyang mga kaibigan, mga kakilala, sumpaman. Ganun sila. Pero sana po mga ginigili namin tagapaminig, huwag na huwag po tayong manunumpa kahit sa ano pa mga bagay. Dahil ito'y kabilin-bilinan ng Diyos na huwag nating isagawa. Sapat na yon kung tayo ay pinaniniwalaan ng tao, kung alam nilang hindi tayo sinungaling, sapat na yung pag sinabi natin oo, sila'y maniniwala na. Kung tayo ay kilalang sinungaling, ano man ang gawin natin, manumpa man tayo, hindi pa rin tayo paniniwalaan ng mga nakasalit. Ngayon, Kuya Berte, sa mga samahan ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan, kapag kayong merong mga pinag-uusapan tungkol, kumbaga, merong lakad, merong pupuntahan, yung iba'y paligoy-ligoy pa ang mga sinasabi. Ang iba naman, sasabihin sabihin mo na kung sasama ka, kung hindi. Hindi ba kalimitan di tayo nakakarinig ng gayon? Sabihin mo na kung oo o hindi. Yun ang kalimitan ng mga bukang bibig natin kapag meron tayong mga kaibigan na ating iniimbitahan na medyo paligoy-ligoy pa, ayaw pang direktahin na hindi pala makakasama. O pagkatapos sasabihin sige, sabihin mo na lang. Oo, kung oo, hindi kung hindi. Iyon ang gusto rito ng Panginoon sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ayan, ang sinabi dito. Kuya, pakibasa mo ito, may nag-text, no? May nagtanong sa atin, papuri at pasalamat sa Diyos at na-explain po ng mabuti ang tungkol sa pangangalunya at diborsyo, pati yung panukala na expiration of marriage. Merong follow-up kayo, Kuya Bert, doon tungkol sa panunod. Kasi pina-explain nilang mabuti, no? Pakipangaho lang. Yung pakikyapid, katulad nga ng naipaliwanag natin kanina, ang sabi ng Panginoon, kung titingin ng isang lalaki na mahalay sa isang babae, ay nakikiapid na. No? At ang sabi pa rito, mabuti pang dukitin ng taong yon ang kanyang mata upang hindi siya pumasok sa impyerno kaysa doon sa buo ang kanyang katawan napapasok sa impyerno. Ang ibig pong sabihin dito, ginigili naming nakikinig na nakapag-text, ay ito. Karamihan sa mga lalaki ngayon, kapag nakatingin sila sa isang babae, lalo na yung tinatawag na sexy, kung minsan mayroong ngang magsasabi at nagbibiro ang sinasabi kaagad ay ganito makalaglag panty naman ang iyong tingin. Iyon po ang ibig sabihin. Kung ang iniisip ng isang lalaki ay parang nakikipagniig na siya, doon sa babaeng yon, nakikiapid na po yung lalaking yon sa babae kahit hindi niya ito ginawa ng aktwal. Yun po ang ibig sabihin,
ng pagkikiapid. Yun naman pong diborsyo ay ito. Ang diborsyo po kasi sa ating simbahan,